16 counting units na dapat mong ikabesa bago ka mag-take ng EPS TOPIK exam. Kadalasan dito, listening na labas, minsan sa reading. Sa listening, for example, may nagpakita doon na na picture na tatlong bagay. So sabihin natin tatlong lapis. So sa choices, dapat alam mo yung counting units ng lapis. Kumbaga sa choices, iba-iba yung mga counting units doon. Dapat tumama ka kasi sayang yung puntos doon. Sa reading naman, minsan parehas lang sa listening. For example, may isang bote na nagpakita sa picture. So dapat sa choices, alam mo yung counting units ng bote. So isa-isahin natin yung 16 counting units na dapat mong ikabesa. Number 1, okay. Ito yung pinaka-general sa sa bagay-bagay na ginagamit. So example, ito. Isang remote. Emocon hanke. Kumbaga ganun. Yung counting units ke. Emocon hanke. Number 2, sal. Ginagamit sa taon ng tao. Age. Kumbaga ilang taon ka na po. Metsal liyayo. Kumbaga ganun. Number 3, myong. So ginagamit to sa bilang ng tao. Kumbaga 5 tao. Tasot myong. So ganun. So number 4, bun. So ano rin siya, counting units ng tao, pero ano siya, honorific form. So kadalasan ginagamit dito sa Korea sa restaurant. Kumbaga pagkadating mo doon, tatanungin ka nung tagabantay doon, tatanungin ka, "Met bun iyeyo?" Tatanungin, "Ilang tao po kayo?" Ano? "Ilan po kayo?" "Ilan po kayo?" Number 5, pyong. So para to sa sa bote, bilang ng bote. Kumbaga bibili ka ng ng beer sa sa tindahan ba. "Met jose byong joseyo." Parang ganun. So yun, para sa bote yun. Yung number 6, jan. So ginagamit siya sa isang basong tubig, isang basong kape, ganun. So, kopihan dyan, juseyo, ganun. Number 7, gon. So, ano siya, ginagamit siya sa libro. Kumbaga, ito libro. Ito, ginagamit siya. Hangon. Kumbaga sa picture, nagpakita, 3 libro, segon. Number 8, pol. So, ano siya, ginagamit siya sa damit. Pol. So, number 9 na tayo. Ito naman, te. So, ginagamit siya sa mga machine, ganun. Kumbaga, sasakyan, ganun. Ginagamit siya sa mga machine. So, number 10 na tayo. Yung number 10 is jang. So, itong jang, ginagamit to sa maninipis na bagay. Kumbaga, ito, jang papel, chungihan jang. Kumbaga, sa mga maninipis talaga na bagay siya ginagamit. Tulad na lamang nung picture frame, ganun. Yung mga plat na bagay siya ginagamit. So, yun, jang. Number 11 na tayo, shi. So, ginagamit siya sa oras, bilang ng oras. Kumbaga, alauna, hanshi, ganun. So, number 12 tayo, tal. So, ginagamit siya sa buwan, ganun. Handal, tudal, sedal, ganun. So, sa kalendaryo. Number 13 tayo, chukak. So ginagamit siya sa piraso ng cake. Yung kadalasan nakikita ko sa mga libro, ang example sa counting units ng chukak is yung isang slice ng cake or pizza, ganun. Number 14 tayo, ito, mari. So ginagamit siya sa mga hayop, mga animal. So hindi ako nagmumura sa mga hayop, kumbaga yung manok, 2 manok, 2 mari, ganun. So, number 15 tayo, gurut. So ginagamit siya sa ganun, mangkok ba? Gurut, mangkok. So yun. So itong pang-last, laging nalabas to pag nalabas kasi sa listening. Puro mga sapatos, isang pares ng sapatos, ganun. So, kyole. So ginagamit siya sa pairs of shoes. So, kumbaga nagpakita dun sa listening, picture ng 3 pares ng sapatos. So, hanapin mo dun yung tamang counting units ng sapatos. 3 pares ng sapatos. Securely, ganun. So yun, 16 counting units, isulat nyo, ikabesa nyo. Mahalaga yan kasi yung mga choices sa listening, minsan sa reading, talagang siya, iba-iba yung choices number 1, number 2, number 3, number 4. Magkakaiba ng ng counting units na hahanapin mo doon para doon sa tamang sagot doon sa picture. So kung nakatulong sa ito, baka pwede mo kong ipalo, tsaka para na rin sa mga ibang idea o mga tips sa EPS TOPIK exam. So yun lang.